I think nararamdaman ko na magiging bardagulan talaga ang Miss Universe Philippines 2024 kagaya nung 2021 edition. Tapos ito guys, itong babae ito yung una kong naisip after mag-announce ang Miss Universe organization na no more age limit na. Ang tanong, gusto pa ba niyang sumali ulit sa national pageant? Doon, mini-measures ang hello everyone, welcome back po sa ating YouTube channel, and for today's video, pag-uusapan natin ang bagong update sa Miss Universe kasi nga, no more age limit na. So, kung ganoon man, sino kaya ang pwede pa natin ulit pasalihin? Ayan ang ating pag-uusapan, but before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bago upload na videos. At pwede rin po kayo i-follow sa aking social media account. So, subscribe na! Hello guys! So ito na! The Miss Universe organization announces the elimination of all age limits across all Miss Universe and associated pageants. This change will apply for all 2024 pageants globally. Starting then, every adult woman in the world will be eligible to compete to be Miss Universe. In short, wala na sa edad dyan. Dito, sari-sarya ang reaksyon ng mga pageant fanays all over the universe. Yung iba tanggap nila at yung iba naman ginagawang katatawanan. Sabi nga ni Arvanie, our reigning Miss Universe, a woman's ability to compete at Miss Universe or anything in life shouldn't be defined by her age. Age should just be a number. Well, ang nangyayari ngayon sa Miss Universe, ito yung tinatawag natin inclusivity. Kasi kung hindi ang Miss Universe ang magsisimula, sino, di ba? Well, anyway, yung mga nag-feel nyo ngayon, valid naman yung mga reactions nyo. Kasi nga, syempre, hindi tayo sanay sa ganito, di ba? Just like before, di ba? Ganito din yung reaction natin. Kasi syempre, hindi tayo sanay nung inallow ng Miss Universe organization na pwede na mag-compete ang mga trans women. Tapos recently, pwede na rin mag-compete ang mga mothers, ang wife, or a married woman. Eto guys, makinig. Yung mga nabanggit natin ay part lang naman yun ng qualification for Miss Universe. Pero, pag sa competition proper na, yung tinatawag nating criteria for judging is still the same. Kasi, kahit ano pa ang maging qualifications ng Miss Universe, ang mga candidates natin ay kailangan pa rin talaga nila i-prove ang sarili nila, di ba? So, kailangan pa nila makipagbakbakan, sabihin na natin sa kanilang mga national pageants bago makatungtong sa Miss Universe stage. Kaya nga, meron tayong sinusunod na criteria for judging kasi doon, mini-measures ang capabilities ng ating mga candidates. Just like this year sa Miss Universe Colombia, ang daming mga diyosa, ang daming matatalinong candidates, pasabog ang mga body pero isang married woman, a wife, and a mother ang itinanghal ng Miss Universe Colombia. Kasi pumasa siya sa criteria for judging at lumusot talaga siya sa butas ng karayom at pinataob niya lahat ng kalaban niya. The same way lang naman din sa age, di ba? Siyempre hindi naman tayo makakita ng mga lola dyan na sasali sa Miss Universe Philippines or sa Miss Universe, di ba? So, yun lang, wag masyadong mag-overthink. Well, anyway, valid naman yung ating mga reactions kasi nga, sabi ko nga, hindi pa tayo sanay. Ito na guys, ito na ang exciting part ng ating vlog. Siyempre, since no age limit na sa Miss Universe, so ganito na rin sa Miss Universe Philippines. So, ito yung mga gusto kong pasalihin natin ulit. Unang-una dyan, si Pauline Amelings. Alam naman natin na si Pauline, very deserving talaga i-represent ang ating bansa sa Miss Universe. Pero syempre ngayon, kakaano pa lang yan sa Miss Supranational. So, pwede pa siya magpahinga muna, no? Siguro, mga 2 years, 3 years since wala ng age limit, di ba? At saka yung ganda ni Pauline, pwede ba yan kahit nga maging 35 years old pa siya. Ganda-ganda ni Pauline Amelings. Siyempre, andyan din ang pambato ng Cebu, si Steffi, di ba? Ito talaga yung naging kalaban ni Steffi, yung edad, di ba? Kasi nung sumali siya sa Miss Universe Philippines noong 2021, alanganin na. So, ngayon, haya-hay na tayo when it comes sa age limit. So, anytime pwedeng bumalik si Steffi. Pero siguro,
parang nagpaparamdam na nga siya, di ba, sa kanyang mga IG stories, no? Tapos, next naman, of course, ang ating Miss Grand first runner-up na si Samantha Bernardo. Isa pa itong nagpaparamdam na din, napapaisip na siya kung sasali ba siya sa Miss Universe Philippines. Well, anyway, kung babalik man si Samantha Bernardo, magiging iba dapat ang approach kasi syempre ibang Miss Grand, iba rin ang Miss Universe Philippines. At alam naman natin na si Samber medyo malas talaga sa national pageant kasi kahit ang ganda-ganda ng pinakita niya pero hindi talaga siya nabibigyan ng corona, no? Next naman si Patch Magtanong, kung gusto niyo ulit ng Pinay beauty at magandang credentials kasi nga lawyer, di ba? So si Patch Magtanong niyo yon. Ang tanong, gusto pa ba niyang sumali ulit sa national pageant? Tapos ito guys, itong babae ito yung una kong naisip after mag-announce ang Miss Universe organization na no more age limit na. Si Katrina De Maranan, alam naman natin kung ano ang naging performance si Katrina De Maranan nung Miss Universe Philippines, diba? Halos manalo na siya. Isang hakbang na lang panalo na siya. At isa sa naging kalaban talaga ni Katrina De Maranan ay ang kanyang age. Kasi nga, di ba alanganin na rin nung lumaban siya dito. Pero may mga interviews siya na kapag nagkaroon ng age increase, definitely sasali siya. At sa tingin ko, babalik si Katrina De Maranan kasi kung makikita natin yung kanyang mga posts sa kanyang mga social media accounts, talagang nagpaparamdam na. Tapos last, ito pa, Maureen Montaigne. Isa rin to sa nagparamdam before na kung magkakaroon din ng age increase, why not? So, tingnan natin kung itutuloy ni Maureen Montaigne ang paglaban sa Miss Universe Philippines. I think, nararamdaman ko na magiging bardagulan talaga ang Miss Universe Philippines 2024 kagaya nung 2021 edition. Kayo ba guys, anong opinion nyo sa ating mga napag-usapan? Mag-comment na kayo kasi binabasa ko yung mga comments nyo. And I hope guys, nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for today. If yes, please give me thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. Bye-bye!